Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan, DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio DZBB, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB #1 sa Mega Manila. Alas 9:04 ng umaga. Ano life goals mo? Mapapamilya, trabaho, o pagre-retiro? Pag-usapan natin yan sa Bahay at Buhay. Kasama si Lala Roque. Hello! Kamusta po kayo mga kapuso? Happy Sunday! Ha? Meron ba kayong mga kakilala na minsan sa ang kanilang sinasabi taliwas sa kanila talagang nararamdaman? Magaling ba kayo magbasa
ng tao. Yung sinasabi ha, nakangiti naman siya, mukha naman siyang masaya, pero malungkot pala. O kaya, naku, nang tanungin mo, nakatingin ng diretso sa mata mo, yung pala, nagsisinungaling sa'yo. Marunong ka bang magbasa ng tao? Meron ako yung mga nakatatanda, yung may bang manliligaw sa'yo. 'Di ba? Naramdaman niyo ba 'yon? Naranasan niyo ba 'yon? May nanliligaw sa tapos sasabihin niya, "Parang hindi ko gusto hilat siya ng mukha niya." Wala namang sinasabi. Wala namang ginagawa. Bakit nasa mukha ba 'yon? Meron ba silang ginagawa na maaaring meron kang ibang pakiramdam? Ha? Doon sa tao na 'yon? Baka naman iba lang kasi yung kanyang nararamdaman o mood nung panahon na 'yon. Paano mo nga ba mababasa talaga? Sabi yun daw yung mas totoo yung non-verbal communication, ika nga. Yun daw yung pagiging mas epektibo kung marunong kang bumasa ng non-verbal communication na ginagawa ng tao. Ibig sabihin kasi, mas totoo yun. 'Di ba? Mas tama yung nararamdaman ng tao sa non-verbal. 'Di ba pati sa mga investigasyon, magagaling yan Yung mga investigador, alam mo, hindi sila basta-basta naniniwala doon sa sinasabi. Kasi pag nagtanong, napag-isipan na yan Pag nagsisinungaling yan minsan walang kagatol-gatol, 'di ba? Pero yung sa mga kamay, ganun. So, totoo ba talaga yon ha? Yung mga, tsaka ano yung mga gusto mong tingnan o dapat nating tingnan? Lalo na kung talagang, nagdududa ako sa tao na to Ano yung mga, parang tingin ko kasi maliliit na bagay yan maliliit na galaw lang, pero malalaman mo, mako-confirm mo. Confirmed! Confirmed! Sisinungaling sa akin tong tao na to. Magaling ba kayo doon? Ako medyo ako magaling doon Parang kailangan ko talagang, totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Sige, sabi mo sa akin, totoo. Ganyan. Pero ikaw, magaling ka ba dyan? Mga kapuso, yan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Pero ang tanong ko sa inyo ngayong umagang ito, ngayong Sunday morning, linggo po ng umaga, anong petsa na ba? Abay, 17 na ng Marso, napakabilis po ng panahon. Mga kapuso, kung ikaw ang tatanungin, saan ka ba mas maniniwala? Dun sa aksyon o dun sa salita o sinasabi ng tao? Pag sinabi niya naman na okay lang siya, di okay lang siya. O kaya pag sinabi niya na, hindi ako nagsisinungaling sa'yo, anong mas paniniwalaan mo? Yung salita niya o yung dun sa aksyon niya? Mga kapuso. O kaya ito pa, yung mga may hugot siyan, pag sinabing, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero yung aksyon niya, o kaya kabaliktaran, hindi na kita gusto. Break na tayo. Pero yung aksyon niya, iba naman. Pang pelikula yun Ang title ng movie nga na yun? Ayan, yan ho ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito mga kapuso. Saan ka mas maniniwala? Sa aksyon ba o sa salita ng tao? Text mo naman ako. May mga nagte-text sa atin ng aga, mga suki natin. Salamat Si 7354. Sabi niya, I can read between the lines. Ay, ang hirap nun, yung between the lines. Ang galing mo naman. Paano mo malalaman yan? Sabi ni Francisco, dapat daw meron daw mental telepathy yung tao para nababasa ang isip at yung mata nung nakakausap. Totoo ba? Eyes are the windows of the soul. So, makipagtitigan ka. Totoo ba? Totoo ba yung sinasabi mo? Makipagtitigan ka? Nailang ako makipagtitigan Pero totoo ba yan? Sa mata mo ba talaga makikita yung totoong damdamin? Hindi lang sa issue ng pagsisinungaling yung totoong damdamin ng tao. Di ba pag sinasabi niyo, hindi, okay lang ako, masaya ako, okay lang ako. Pero yung pala, sobrang lungkot na niya. Sa mata mo ba talaga makikita yon? Ayan DZBB Text Connect po. Text nyo ako, 0917-594-5941. Siyempre, naka-live na po kami sa aming FB page at Super Radio DZBB 594 kHz TikTok at Twitter account at DZBB maliliit na letra. Pwede po kayong magkomento dyan. Nakapost na, naka-live na tayo. Sige magkomento kayo. Lalo na yung mga expert dyan sa pagbabasa ng tao, para malaman mo talaga kung ano yung nararamdaman at kung talagang nagsasabi ng totoo sa'yo. Text mo naman kako. Pwede rin sa aking official Facebook page. Pinost ko na po ang ating paksa ngayong umagang ito. Ayan, tinan mo yung posting ko. Sama ng tingin ko. Pero emote lang yan. Di ba may sinasabi, madala ka sa tingin. Ano ba? Oo nga, minsan, di ba, nung mga nanay natin, madala ka sa tingin Ako naman nung bata,
Ano ba yung tingin mo? Ano, ibig sabihin, papayagan mo ba ako makipaglaro sa labas? O ano ba tingin yun? Bawal ba ako lumabas? Hindi ko maintindihan, Mami. Oh, di ba? Yung mga ganyan. Kaya ngayon, hindi ko na ginagamit yun. Madala ka sa tingin. Kasi iba yung interpretasyon nila sa iniisip ko eh. Nagkakagulo kami lalo eh. Pero di ba, totoo naman yan. Di ba, lahat baka kayo na naramdaman nyo, naranasan nyo, sinabihan kayo, madala ka sa tingin. Ano ba ibig sabihin nun? Ha, mga kapuso, nakakatuwa. Gusto ko itong paksa natin ngayong umagang ito. Relate much ba kayo? Sige nga, kung nakaka-relate kayo, text nyo po ako sa aking official Facebook page, sa personal ko po Lala Roque Official. Yan, yung may official. Meron po kasing mga iba na hindi official. So yan po, makikita nyo naman ang aking litrato ngayon. Nakaputi po ako sa aking IG, Lala Roque G. Pwede rin po kayo mag-komento doon na lamang po sa pinost ko talaga na picture para madali kong mabasa ang inyong mga kasagutan. Maya-maya lamang. At kung meron kayong katanungan, why not? Sige po. Kasi meron po tayong ekspertong totoo na mga kapanayam tungkol po sa paksa na yan at tayo'y gagabayan sa ating paksa. Kasi alam mo, hindi natin to, madagdag ko lang, hindi natin to masyadong pinapansin, pero alam mo, importante po to na ating malaman itong mga non-verbal communications. O bueno, mga kapuso, bago po tayo magpatuloy sa ating paksa ngayong umagang ito, narito muna ang Double B. Mga bagong-bagong balita na tinutukan ng buong puwersa ng Super Radyo, DZBB, ngayong araw na ito ng Linggo, March 17, 2024. Bahay at buhay, kasama si Lala Roque. Grupo na magsisibuyas sa Bungabon, Nueva Ecija, nanawagan sa pamahalaan na huwag munang mag-angkat ng sibuyas dahil marami ng supply. Mahigit 6 milyong pisong halaga ng solar irrigation projects ginagamit na sa mga taniman para maibsan ang epekto ng El Nino. Philippine National Police handa na ang ipatutupad na seguridad para sa Semana Santa at summer vacation. Panibagong civilian mission isasagawa ng Atinto Coalition sa West Philippine Sea. Pangunahing suspect sa kaso na mag-inang nawala at natagpo ang patay sa Quezon, umamin sa nagawang krimen. At babae sugatan matapos mahulog sa Recto Underpass sa lungsod ng Maynila. Bahay at buhay, kasama si Lala Roque. Labas tayo ng himpilan mga kapuso, antas ng tubig sa Angat Dam patuloy sa pagbaba. Si Christian Manyo sa detalye. Christian, magandang umaga. Christian! Nababawasan at bumababa ang antas ng tubig sa iba't ibang dam sa Luzon sa gitna ng madalang na pagbuhos ng ulan at epekto ng El Nino phenomenon. Sa inilabas na datos ng Pag-asa ngayong alas 6 linggo ng umaga, ang Angat Dam kung saan kumukuha ng tubig ang malaking bahagi ng Metro Manila ay bumaba ang level ng tubig sa 201.70 meters mula sa 201.93 meters kahapon. Ito ay mahigit 10 metro na ring mas mababa kumpara sa 212 normal high water elevation ng dam, habang bumaba naman sa 75.85 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam mula sa 75.86 meters kahapon. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang dam sa Luzon, kabilang ang Ipo Dam, Ambuclao Dam, Binga Dam, San Roque Dam, Pantabangan Dam, Magat Dam at ang Kaliraya Dam. Ako si Christian Manyo ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Maraming salamat, Christian. Samantala, ilang residenteng naapektuhan ng sunog sa Muntinlupa City, pansamantalang inilikas sa multipurpose covered court ng Alabang Elementary School. Mao de la Cruz, detalye. Lala, 4 hanggang 6 na komunidad na compound na naapekto ng sunog sa Barangay Alabang. Sinabi ni Barangay Alabang Chairman Christina May Tintin Abasding, pansamantalang ginawang evacuation center ang Alabang Elementary School multi-purpose covered court na mga nasunugan mula sa Maritige, Joaquin at Bautista compound. Sa ngayon, nasa 70 pamilya ang nakapagpalista na sa barangay at tumahaba pa ang pila ng mga nasunugan na humihingi ng tulong. Isa-isa na rin nilalatag ang modular tent na gagamitin ng mga pamilya na apekto ng sunog. Sa pagtaya ni Chairman na Christina Abasting, sa kanyang pagtaya, humigit kumulang 300 pamilya ang naapekto ng sunog. Inihanda na rin ang Morning Breeze Covered Court at Pedro E. Diaz High School para gawing evacuation center. Hiningi na rin ng Barangay Alabang ang tulong ni Muntinlupa Mayor Rafi Biazon para sa karagdagang modular tent at iba pang tulong. Ang inyong kapuso, Mao de la Cruz, GMA Super Radio DZBB, dapat totoo.
Maraming salamat, Mau de la Cruz. Eto na. May mga nag-text na sa atin. No? Si 5595, ang kilos ng tao, dun daw malalaman ang nilalaman ng puso at isipan niya. So, hindi sa salita. Mamaya po ako magpapa-shoutout mga kapuso. Pero sagutin niyo muna yung aking katanungan. Ngayong umagang ito, yung po i-text nyo sa akin, saan ka maniniwala? Sa aksyon ba o sa salita ng tao? Eto sabi ni Jerwin, nasa Singapore pa. Aba, hello. Sa FB ka na nanonood at nakikinig. Sabi niya, nakikinig daw yung asawa niya ngayon. Ang sama daw ng tingin sa kanya. Ano ba yung sabihin ng masama ang tingin pag tumingin ang asawa mo sa'yo ng ganon? Happy Sunday daw, sabi ni Jerwin. Oo. Tapos yan nga, yung read between the lines. Sige po, babasahin ko po ang iba niyong mga kasagutan, mga kapuso, kasi nasa linya na po natin ngayon si Dr. Gerald Abergos, isa pong sociologist, para pag-usapan ang ating paksa ngayon, non-verbal communication. Doc Abergos, maraming salamat ho sa pagkakataon, Hi, good morning. Good morning, Miss Tala. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Oo, good morning. Una muna, Doc Gerald, non-verbal communication. Ano ba talaga ito at ano yung mga halimbawa nito? Ayan, yung mga tingin, sabi. Mga tingin, yung mga sa kamay daw, yung mga ganyan. Yan ba yan? Mga maituturing na non-verbal communication? Meron tayong tinatawag na body language and non-verbal communication. Una-una, ano yung body language? Body language na yung mga tingin, yung mga kilos, yung mga pag-ganon-ganon. Di ba yung mga masamang tingin, ganyan. Yung mga kahit galit na, nakatawa pa rin, yung mga ganyan, no? Meron din tayong tinatawag na non-verbal communication. These are non-verbal cues, yung tawag na ito yung mga bagay-bagay na meron ka. Okay. Example, relo na mamahalin, sapatos na mahal, ano pa bang mga pwede natin sabihin doon? Damit, yung bag na datatak, diba? Yung mga gadgets na meron ka, the way you carry yourself, yung itsura mo mismo, that's non-verbal cues. Ito yung nagpapahiwatig kung nasa ang estado ka sa buhay. Kung ikaw ay galit, kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay walang pakialam, maraming mga bagay ang pwede nating maikono as non-verbal communication. Dalawa pala yun, non-verbal communication and body language. So yung sinasabi ko na madala ka sa tiningin, body language mo yon. Yes, meron tayong body language and non-verbal communication. Okay. Unahin natin ang body language. Doc Gerald. O yan, ito, yung sinasabing madala ka sa tingin, pag matalas ang tingin, kahit nasabihin na, hindi, okay lang ako. Pero, nang lilisik yung mata. Okay, di ba, narinig niyo ba kanina? Di ba, pag sinasabi ng mga nanay, makuha ka sa tingin o madala ka sa tingin. Galit na ba talaga yun lagi? Wow. Ang nakakatuwa kasi sa body language, yung body language is, siya language. Ibig sabihin, it's a form of communication. Mm-hmm. Now, same as written language, ang body language, titignan natin siya as a sentence. Okay. Paano sentence? Paano ba nabubuo isang sentence? Nabubuo isang sentence, maraming words magkakasama together, compound yung mga words. Pag binuo mo yung mga words na yun, that conveys a message. Mm-hmm. Now, ang body language, ganun din. Sometimes, when people say na, they know how to read body language, nagkakaroon ng problema doon kasi ang binabasa lang natin, titignan lang natin yung isang kilos lang. Let us remember na ang reading body language, understanding body language is composed of series of body language, series of movements na pagsama-samahin mo para makita mo, okay, yung totoo. So hindi lang mata, ganon. Hindi lang mata. Maaring ganon lang yan, galit na yan, Pero actually, hindi naman pala siya galit kasi habang nakatingin sa'yo, tinitimplahan ka naman ng kape. So ano ibig sabihin nun? May care pa rin siya sa'yo. Pwede naman nakasmile siya, pero nagdadabog. Oo. So yung laging nakakunot ang noo, ako lagi ako nasasabihan, masungit daw ako. Kasi alam mo yun, yung laging sulubong yung kilay mo, hindi ko naman alam na nasalubong pala yung kilay ko. Nanonood lang ako ng pelikula. Galit ka? Bakit? Ba't nakakunot yung noo mo tapos yung bibig mo parang yung maliit? Sabi ko, hindi ko alam yung mga ganon. Merong mga parang non-voluntary movements din sa mukha, hindi ba? Oo. Yung tulad sa yung nakasimangot na
Galit ka ba? Ang mga nasasabihan niya, ay nako, makaka-relate po sa atin ang mga mahihina ang mata. Kasi pag mahina ang mata mo, Oo. nakakagalit ka talaga. Pero pag salubong ka, bakit nagagalit ka sa akin? Anong kasalanan ko? Uy, hindi lang kita makita. Kaya nakakunot yung ulo, nakakunot yung... Oo, noon niya. Oo, Diba? sabi ko nga, yeah, so ang body language ay series of actions na pagsasama-samahin mo. Hindi siya isa lang nakita natin tawag ito cross arms. Oo, Diba? Pag yung parang halukip-kip na ganyan. Galit. Parang ano daw negative yon? Hindi willing maging open or parang maaring parang ayaw niya sa'yo, ganun. Totoo ba yun? Yeah, yung negative yung reaction sa akin, Oo. yung parang hindi siya interesado. Pero nakaganon siya, malamig. Hindi natin Oo nga tinitignan, naka-cross arm siya kasi giniginaw yung person. So, maraming nagkakamali, maraming nagsasabi eksperto sa body language o marunong tumingin ng body language. Pero ang problema is hindi natin tinitignan that body language is a language nga, form of communication siya. So, it's a series of actions na dapat pagsama-samahin at tignan natin, okay, ito ang gusto niyang sabihin. Oo. Ito, nabanggit ko rin kanina, di ba yung mga investigador, hindi lang talaga binabase yung kanilang desisyon dun sa sinasabi ng tao. Yung kahit na, yung iba, di ba, alam nila sa mata titingin So, kaya nila makipagtitigan sa'yo. Talagang hindi ko ginawa yan, krimen na yan. O hindi ko ginawa to. Wala akong babae, wala akong number to. Nakatingin talaga sa'yo. Pero sa kamay daw, yung parang hindi mapakali yung kamay, yun daw din yung isa, dun daw nagmamanifest o lumalabas yun kung nagsisinungaling. Totoo ba yun, Doc Abergos? Hindi totoo yun. Hindi totoo na kada pag nakatingin sa diretso, hindi nagsisinungaling, at hindi totoo kaagad na kapag hindi mapakali, natataranta na, hindi ko totoo kaagad na kapag kinakabahan, may ginagawang kalokohan o hindi nagsasabi ng totoo. Maraming factors po siya. Pero tingnan po natin isa-isa, no? Okay. Sinasabi, hindi daw hindi daw makatingin sa mata, director, eye to eye, kapag nagsisinungaling. Di ba alam na po natin yan? Di ba sinabi na ng kultura natin na kapag hindi ka makatingin sa mata, nagsisinungaling ka. So, ang gagawin ng isang sinungaling? Ang gagawin ng isang sinungaling, lalong titingin sa mata, hindi ako yan. Oo. Sasabi ako ng totoo. So, it defeats the purpose. Okay. So, marami tayo kasing ginagawa na akala natin effective, which is good. Sometimes it's effective. Pero with a good eye and a keen sense of observation, yung series of actions ang titignan po natin para makuha natin yung kabuuan ng message na kinukonvey. Oo, hindi pala siya ganun kadali. Pero kasi di ba may kasabihan, ito sabi rin ni 9582, action speaks louder than words. Di mas maniniwala talaga ako sa aksyon. Dapat iobserbahan ko pa siguro sa hindi lang isang beses. Pero kapag talagang paulit-ulit yung aksyon na yon na taliwas naman sa sinasabi niya, mas pananiwalaan ko yung aksyon. Tama ba yon, Doc Gerald? Okay. Kasi action speaks louder than words. People will act. Action, di ba? Dadayain niya, i-actingan niya lang. Hindi na action, acting. I-acting lang niya. So alam natin na kapag nagdabog, mainit ang ulo, so hindi siya magdadabog. Alam natin na kapag nagbibigay ng flowers, nagpapasaya, kahit, alam mo yun, magbibigay ako ng flowers right now. Ang problema naman, pag nagbigay ka ng flowers, sabihin naman ni Girl Lalu, bakit mo ako binibigyan ng flowers? Siguro may ginawa kang kasalanan. Grabe namang nega nun. Pwede bang thank you na lang? Diba ganun na naman? We tend to overthink. Ang kabuuan, ang actually concept ng body language is iisa-isahin natin, titignan natin ano ba yung sunod-sunod na actions niya. Ay nako, Miss Dala, napakarami po yan, pero I guess itong umaga na ito, maraming matututunan ng ating manonood para makita nila na maayos din nila yung action nila. Baka naman yung action ko, it conveys insincerity, pero sincere naman ako. So, ayusin natin yon yung action na yon. Baka naman yung action ko parang ang yabang na sa kanila, pero hindi ka naman pala nagyayabang. So, this morning, yun ang pwede nating maituro sa ating mga nanonood at tamang. Pero Doc Gerald, di ba natural, sa akin hindi ba natural sa katawan mo, sa facial expression mo, yung gagawin mo sa nararamdaman mo?
hindi ka magsalita? Di ba kahit na Meron ito? kasi tayo, Go ahead, Doc. meron kasi tayo mga tinatawag na micro-expressions na yung kahit anong smile ko, nakasmile ako ngayon, Miss Lala, pero naiinis na ako. Yes. Biglang may ganun, di ba, no? So, yung micro-expressions, yung mga split second na yun yung tinitrain ay with a good training, with a good natural ability to see that, to observe that, mararamdaman ng tao kung sincere ka o hindi. Ayun, nabanggit mo yung mararamdaman. Minsan kasi sa pakiramdam, di ba sinasabi nila yung mga babae malakas daw ang kutob? Tsaka pakiramdam. That's true. Minsan ba doon tayo magbabase? Kasi minsan ba, ay, hi, di ba yung ngiti, ang laki-laki. Tapos parang biglang nawala yung ngiti. Ay, alam mo yun, parang, tapos mafe-feel mo, parang hindi sincere tong tao na to Tapos niyakap pa ako. Parang may ganon. Kailangan Parang mo may may something, pero hindi mo ma-explain. So, yun ba paniniwalaan mo yung gut feel na tinatawag, Doc Gerald? But, Miss Lala, ano ba talaga yung woman's intuition na tinatawag na yan? Wala tayong scientific basis right now kung ilang percent ang woman's intuition na tama. Pero right now, Miss Lala, this is just for usapan lang naman natin yan, isang palasak na usapan lang, ano? For me and for others also, they would say na 85% ng woman's intuition is most probably true. 85%. Di ba 85%? Bakit kaya? Ito ang titignan natin. Gut feel. Siguro magpaano tayo dito sa magpatanong tayo sa mga texters. Sino ang mas magaling magsinungaling? Lalaki o babae? O sino ang magaling maka-detect ng sinungaling? Lalaki o babae? Okay, di ba may mga ganung usapin Ay, talaga ba may ganon? Sino magaling magsinungaling? Teka lang, hindi ko naisip yung tanong na yan. Hindi ko masagot. At least na may sagot doon. At yung sagot doon ay scientific. Okay. Itignan ko natin yan. Okay. So, ano ba yung gut feel na yan? Sige, sagutin na natin right now. Sinasabing ang mas magaling daw mag-detect ng kasinungalingan ay babae. Okay? Okay. Baw na po kami lahat yan. Bam, good job. Ang pinakamagaling daw magsinungaling ay still, Bisala, babae rin. Parang di ako papayag Bakit? Marami nang magagalit kay Dr. Abergos ngayong araw na ito. Bakit babae? Bakit naman, di ba? Bakit babae naman? Yung pagsisinungaling naman, hindi naman natin sasabi negative kagad ang pagsisinungaling. Okay? Sino yung mas magaling magtago ng nararamdaman? Mas magaling pagpaliban muna ng actual na nararamdaman niya at ilagay ang mindset sa something that is different from what she feels. Babae. Ito po yan, Ms. Dana. Okay. Scientific po ito, scientific. Most of the scholars do not look into this, pero ganito po yan. Ms. Dana, since total ang usapin naman natin ay bahay at buhay, and today is, this month is Women's Month, tignan po natin ang kabuuan. When a girl, okay, nag-start na po ng first menstruation, nag-start na maging dalaga. Ano po ba yung hindi kami makarelate ng mga lalaki kung ano ba yung menstruation na yan yung nararamdaman yung sakit, yung discomfort ninyo. We can only imagine. Men can only imagine, but women, kayo nakaka-relate po kayo lahat dyan. Lahat po kayo. Kahit Ms. Lala, kahit masama ang pakiramdam ninyo, kahit napapagod kayo, kahit I don't know how you really feel, pero hindi namin alam. Hindi namin okay. Oo nga. Hindi nyo alam na may masakit na. At hindi kami komportable. Hindi kayo komportable, pero for us, for the observers, wala lang. Sa inyo parang okay lang kayo. We can only imagine the discomfort and yung sakit na nararamdaman nyo. I don't know. Pero ang nakikita po namin ay a woman na wala lang, okay lang. Doon po natin nakikita na early on in the life of a woman, a girl, becoming a woman, natututo na po, natitraining na po ng pagtatago ng feelings. Natututo na maka-discern, na makakita ng ganitong mga bagay. Now, para saan po ito?
this is something that is very, very precious to me pag pinag-uusapan po itong mga bagay na ito. And tama-tama, Miss Ella, Women's Month po ngayon, pinag-uusapan po itong mga bagay na ito. I'm really serious right now. Ang humanity, kabuuan, humankind, ay hindi magpa-prosper, hindi tayo magiging humankind kung hindi dahil sa women. Bakit po? When a man, when a father, when a boy, when sees a child, an infant na umiiyak, ano po ang nakikita namin? Misala, ang nakikita po namin ay isang infant na umiiyak. Pero ang isang girl, babae, woman, lola, o kahit bata pa, pag nakita ng infant na umiiyak, anong nangyayari? Oh, ano ba? Giniginom na siya. Di mo ba alam? Naku, gutom na. Nakuha niyo po, Miss Sala. That is woman's intuition. And for me, Miss Sala, that's actually a gift, a blessing. Kasi kung hindi dahil sa woman's intuition na yan, nasaan po tayo ngayon? Ang nag-alaga po sa atin predominantly are women, mothers, mga lola, mga ate, mga tiyahin. Yung mga bagay po ito, because of that intuition, naging healthy po tayo at nagkaroon po tayo ng mankind. So, importante usapin po yan na kung sino po ang tungkol sa woman's intuition. And isang malaking paggalang po sa ating kababaihan ang pag-acknowledge that women really are women may power talaga. Ganun pa, oo. Okay. Akala ko negatibo yung dating nun eh. Parang pagsisinungaling. Hindi, pero sa akin kasi, di ba, nandun yung mataas daw ang threshold for pain namin. Kahit pa emotional yan, di ba, yung mga battered women. Ang tagal ng taon mo nga bago, hindi pa nga umamin, di mo malalaman na may problema pala siyang iniinda sa pamilya o sa asawa niya, di ba? Parang, ganun siya eh. Hindi ba... yun din yun, yung mataas yung ano namin dyan eh. Yes. Oo. Totoo yan. At the same time, Ms. Nara, doon naman tayo sa kabilang side, kung talagang gusto magsinungaling, mas magaling magsinungaling. Sorry. Whether lalaki or babae yan, kung talagang ginusto mo, yun na yun. Totoo naman. Oo. Oo, 'di ba? Pero ang ganda ng explanation mo doon, Doc Gerald, na oo nga, meron ding instinct meron talagang natural gift ika nga. Pero kung ikaw, tao ka na talagang dinesisyonan mo talagang may itago ka o magsinungaling ka kung kanino man sa iyong karelasyon, gagawa ka talaga ng paraan eh. Ito, sabi ni Rotary, dami na nag-text sa atin, Doc Gerald, sabi niya, baka naman nung tinanong ka bang mahal mo ba, mo pa ba ako? Sinagot ka ng hindi na. Sa ilong daw lumalabas yung yung sabi, bakit parang sa ilong lumalabas yung sagot mo? Nagsisinungaling ka. Alam mo yung parang naiiba yung boses. Yung ba yun? Sign ba yun na nagsisinungaling yung tao sa'yo? Yan, yung sa ilong lumalabas. Mo ha, siguro, babae po ba ang nag-text right now? Rotrive, hindi ko alam, lalaki ata to. O babae. Okay, ibig sabihin, magaling po mag-observa, pero yun po ang karaniwan sabi sa ilong lumalabas. Bakit po yung tawag sa ilong lumalabas? Kasi po ganito yan. Ang actions po natin is based also on chemical changes, is based also on our physical attributes. Kaya sabi sa ilong lumalabas, kasi po pag tayo ay galit, okay? Kailangan po ng body natin ng oxygen. Kasi ang stressful ang katawan po natin, anong ginagawa? Pinipilit po nating mag-take in ng mas maraming oxygen. Kaya yung humihingal o galing sa ilong, it means na breathing heavily. So yung breathing is a sign of stress. So pag titignan natin, sign of stress could mean something. Could mean stressed lang talaga. Could mean masama ang pakiramdam. Could mean many things. So, tama po yun, yung observation na yun. Galit ka ba? Bakit galing sa ilong ang pananalita mo? Totoo yun. Kasi tama yung nag-observe. Kasi habang nagsasalita, mangungungo, kasi yung paghinga ay medyo may effort. So, that is one good observation for body language. Oo.
Pero isa sabi ni Marites, Kaslib, mas sa action daw siya titingin. May mga tao kasi minsan daw tahimik lang, ay naman magsabi ng totoong nararamdaman, kaya basahin nilang daw yung action. Pero sabi mo nga, Doc Gerald, hindi po pwedeng isang beses lang. Marami yun no? Para masabi mong, okay, ito talagang totoong nararamdaman niya. Taliwas sa sinasabi niya. So ulitin ko lang yun, no? Ang body language po is a language, is a form of communication. Na katulad po ng words, pag nagbabasa tayo ng sentence, may isang word, hindi ka maniniwala kagad sa isang, hindi mo maintindihan isang word. May isang sentence, medyo, okay, ganito pala yun. Pero tandaan po natin, hindi lang po yung sentence, it's also composed naman ang paragraph ng maraming sentence. When a sentence is composed of words, tapos ang paragraph naman is composed of sentences. So ano ibig po sabihin natin? Katulad doon sa pananalita po, ito karaniwan sinasabi at kapag may mga TV interview daw, ganyan, yung naka-cut and paste yung sinasabi, yung mga ganyan, na somehow totoo rin naman talaga dahil ang kino-convey po ng tao ay hindi naman yung kabuuan. Isang statement lang yun ng isang napakalaking paragraph. So, ganun din po ang body language. Hindi porket maraming beses din ang ginawa sa siguro in about 2 minutes, okay na yun, maniniwala na kagad tayo doon. Hindi po. Titignan po natin, obserbahan po natin na medyo matagal-tagal hanggang we are convinced na yung series of line of actions na yun and the micro-expressions tell na talaga, okay, it conveys something. Eto, sabi ni Mar Santos, eto naman, usapang ligawan to, ligawan to. Kapag may gusto naman daw yung chick, sabi niya, mababasa mo daw sa kanyang mata at labi. Bakit labi? Pero kung hindi ka daw type, alam mo na, snub agad. Oy, di ba sa mga kabataan, yung syempre hindi na maaamin yung babae na type din niya yung lalaki. Pero pat nalalaman ng lalaki na type siya ng babae. Ay, naku, ang pag-usaping ligawan at yan ang mga basahan ng body language talaga, no? Once, tingnan po natin yung kanyang mga observation. Bakit makikita daw sa labi daw, ano? Oo, tsaka sa mata. O pag yung mata mo kumukuti-kuti-tap, type mo yung lalaki. Di ba pag kilig na kilig ka, parang kumukuti mata? Okay, sige. Huwag na natin pahirapan ng ating mga lovers para mag-aminan. Yan po natin ang mga, hindi po ito kabuuan, tulad po sinasabi ko, series of actions po ito. Pero these are the right words. Okay. Ito yung body language, the right body language, Okay, ganito po yan. Bakit po makikita daw sa labi? Okay, kasi karaniwan sa labi, anong ginagawa kapag, di ba pag may nanonood tayo ng movie, may mga love scenes o mga romantic scenes, ang nangyayari is yung didilaan yung labi, yung gaganon yung labi ho, di ba? So, ano ang ibig sabihin? Yung sabi, ay, manak naman yan, mga ganun, di ba? Ano ang ibig po sabihin nun? Pag yung labi po ay dinidilaan, it's a form of grooming. Inaayos po ng person kasi labi, yung mapulang labi, unconscious po, yung mapulang labi ay nagpapakita ng, attractive. The person would like to look attractive, unconsciously, anong ginagawa niya? Ginugroom niya yung labi niya. Kaya may ganun minsan, kaya sabing, okay, siguro type ako nito. O kaya kinakagat yung labi, yung kagat labi, titawag ganun. Oo, kagat labi. Pakyut daw yun. Yung pakyut, ba? Number 1, pakyut talaga. Effective yun. Effective. Pero, bakit kinakagat yung labi? Kasi nag-hold back. Alam niyo, yung gusto na gusto na magsalita, gusto nang maging masaya yung usapan, gusto niya nang magwala na, yung talagang to show her true self. Pero, nag-hold back siya. Kinakagat yung labi. Tama po yung observation na yun. Mata naman po, ano naman yung sa mata? Yung mata daw, kumikinang-kinang ang mata. Yung twinkling eyes. Totoo ba yun? Mga twinkling eyes na yan? Totoo po. Bakit po? Kasi kapag tayo ay masaya, kasama po sa muscles ng face po natin, yung tear ducts. Di ba pag tumatawa tayo at grabe sa yung tawa natin, napapahiyak nga. Ay nako, lagi ako nagganyan, Miss Lala. Ang babaw ng luha ko. So, kumikinang yung mata ko because of that. Bakit naman? Ba't ganun? That's it. Because of the emotions na nararamdaman.
Oh, kaya hindi mo matatago kung talagang kinikilig ka. Ay, eto, nakakatawa. Si 3366, may nag-text Ako. natin, sabi niya, sa FBI daw, sa Quantico, West Virginia. Meron daw tinatawag na Behavioral Analysis Unit. They study people including criminals, how they behave, react, respond to questions, and assess whether they are lying, and therefore if suspect or is innocent. If suspect daw siya or innocent. So, ang dami pala nun. So, kaya nga, non-verbal communication, body language, tapos yung pagsasalita din niya. Hindi talaga kaya. Kumbaga, ang natutunan ko rito rin, no, hindi natin kayang mag-judge ng tao sa unang beses lang natin makita, lalo na kung sa body language lang mo ibibase, no? Yes, totoo po yan. Oo. Kung there's something that we can learn about this is that we don't judge too easily. Mm-mm. Kasi sometimes yung judgment po natin is because of our emotional aspect, kung anong emotion natin, anong feeling natin tungkol sa other person, tungkol sa situation. Kaya clouded din ang judgment natin. So, yung knowing body language, sometimes, lalo yung little learning is a dangerous thing. Totoo yun eh. Kasi pagpakiramdam mo, ang galing-galing mo na magbasa, pero hindi naman pala, konti pa lang pala yung binabasa mong yun, you judge quick. Oo. Kawawa naman yung person. Oo. Eto, panghuli ko ha, bago ho tayo, mamaya kasi, alam mo isa pang issue, mga mahaba-haba kasi rin talakayan to. Yung mga bata, di ba parang andali nilang magsinungaling? Yung bang tinanong mo lang, nagawa mo na ba yung assignment mo? Opo. Yung pala, hindi pa. Alam mo yun, tapos di ba yung iba may tinatawag na pathological liar? Ano to? Ano na to ha? Mga adults na to. Na madadiagnose pala silang pathological liars. Ano yun? Ano po ba ibig sabihin nun? At paano nagsisimula yun? Kailan ba yun magsisimula? At paano mo malalaman kung ganun yung case ng tao na kausap mo? Mamaya yan sa ating pagbabalik. Pero bago tayo mag-break, Doc Gerald, dami na nagte-text sa atin. Paano kung magaling lang siya umarte talaga? Paano mo malalaman kung sincero talaga yung kausap mo? Ang galing niya umarte. Good job. Kung magaling umarte at di mo nakita ng isang good job sa umarte. Yun po yung sinasabi ko kanina. Ang dating ng paano pag magaling siya umarte, hindi natin nakita ng sinungaling. But the point there is, kung pwede nating ayusin ang action natin, na maging maayos tayo, maging sincere tayo, maging tama, pwede po nating mabago yung the way we talk, the way we move, para to convey the right emotion or the right feeling at a certain situation. Pero ako mismo, kung ako yun, paano ko naman siya mababasa kung ang galing niyang magtago ng emosyon? Kung mas magaling po magbasa ang magbasa ng body language. Kaya, sabi nga kayo sa FBI daw, di ba, may profiling, yung sa criminal investigation. Tandaan po natin na itong mga professionals sa ito, they are professionals. Napakarami po nilang taon na ginawa na pag-aaral tungkol dito. At maraming beses din po sila nagkamali, maraming practice. Kaya professional po kasi day in and day out, this is what they do. They hone their talents. For enthusiasts, at hindi naman ganon, let us not judge too quickly. Hindi din talaga madali, no? Pag ako ganyan, yung ako nang pa-stress, hindi ko naniniwala sa'yo, bala ka sa buhay mo. Sige, antayin kong umamin ka sa akin, ha? Ganun na lang. Teka muna, nako, haba. Mas gumaganda po ating talakay mga kapuso. Sige, ihabol niyo na yung mga text nyo, lalo na yung susunod po ating pag-uusapan na yung sa mga kabataan, yung pagsisinungaling sa mga kabataan. Normal ba talaga to? May stage lamang ba ito? At ano ba yung tinatawag na pathological liar? Mamaya po sa mubalik yan ng Bahay at Buhay, kasama si Lala Roque. DZWB number 1 sa Mega Manila. Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo na
bahay at buhay. Kasama si Lala Roque. Eto na ho, nagbabalik si Doc Gerald Abergos, isa pong sociologist para po pag-usapan yung usapang para sagutin ang mga usapin natin ngayon sa pagsisinungaling o tama bang damdamin ng mga tao. Kasi eto na ha, Doc Gerald, eto na po, may katanungan na tayo agad. Sabi ni 5471, how can I encourage my children to open up to me at hindi daw magsinungaling? 14 years old at 10 years old daw silang lalaki. O tingnan mo, so 10 years old at 14 years old, yan ba yung mga stage na parang ang bilis magsinungaling ng mga bata? Parang ang daming takot? Ganun ba yun, Doc Gerald? Meron po tayong tinatawag na psychosocial theory of development. In a certain period in time ng age ng bata, meron silang developmental task na kailangang magawa, makuha. Ito yung sa mga ages na yun kasi, doon nila nakikita na kailangan nilang mag-survive sa society na ginagalawan nila. And sometimes, lying helps them survive it. Yung makiayon, makibagay, maging kapanapanabik at kagilagilala sila sa mata ng kailang mga peers ay sometimes, sadly, children, kids, young adults, medyo dun din nagsisimula na magkaroon ng Pero kasi 'di ba bata pa lang tayong mga magulang, masamang magsinungaling ha. Okay, parang lahat na lang kahit sa eskwelahan naman, yun din ang 'di ba, honesty. Pero bakit nila to ginagawa? I mean, ano ba to? Mag-aalala ba ako bilang magulang? Kasi parang nag-aalala yung texter natin eh. Mag-aalala ba ako bilang magulang? Kulang ba ako ng pagtuturo sa kanila ng tamang asal? O may stage lang talaga ito na ma-overcome din ng bata? Every parent po, yan ang isa sa mga worry kung paano matuturuan at mag-guide yung kailang mga anak na to hopefully not lie. But Miss Lala, children learn what they live. Sabihan natin na do not lie, hindi maganda, hindi masama yan, ganyan, no? Pero when they observe sa mga adults na lying works, when they observe sa mga adults na a white lie is okay, when they are put into situations na kailangan nilang magsinungaling at mapapasinungaling talaga sila, ay doon kasi nahuhone yung pag-uugaling yun. So, we walk the talk. When we tell children na lying is not really good, it will put you in trouble, sometimes adults have to lie on many things. It's an obvious fact. Hindi po natin pinagkakailayan, ano? Pero kung may mga bagay na gano'n at mapupunta ang mga anak natin sa isang sitwasyon na maoobserbahan nila na hindi pa age appropriate at hindi pa nararapat para sa kanila, siguro i-shield muna natin sila sa mga pagkakataon yun. I'm not saying na lying is good ha. But real life, real talk tayo. Bayad buhay. Totoo naman yan. Sometimes kailangan natin ipakita na we're just okay, na hindi tayo nahihirapan, na hindi tayo galit, or kahit hindi naman tayo galit, kunyari galit tayo. Mako-confuse kasi mga bata. These are adult situations na hindi nila alam. Parang bigla ko naisip dyan, yung mga hirap na magulang. Halimbawa, problema na pala financially, hindi na pala mapa-enroll yung anak. Biglang sasabihin, di okay lang tayo, anak. 'Di ba? Lying din yun, 'di ba? Parang pinapaganda mo lang, white lie, para lang hindi masaktan yung anak mo o kaya hindi mag-alala yung anak mo. Pero lie pa rin yun. So, pwede rin talaga, maaaring ganun din yung iniisip ng bata. Magsinungaling lang ako kay mami na nagawa ko yung assignment ko para hindi siya ma-stress. Di ba, maaaring ganun din yung iniisip nila, no? Kaya yung sinabi ng just to survive. Sa punto ng isang consciousness ng isang individual na lying works pala, lying helps pala, lying nakakalungkot siya, pero that happens. Lahat po tayo, pinagdaanan po natin yan. Hanggang sa maintindihan natin, malaman natin with logic and guidance and ethics, hindi tama. Magsabi na lang ako. Sabihin na yung totoo. Walang white lie. Lie is a lie. Oo, at baka doon pa makakuha ng ideya nga yung mga bata. Maaari na naririnig din sa usapan o maaari nakikita rin sa kanilang iba, mga kaibigan, di ba?
Ganun din kasi Oo. yun expose sila eh. Eto, Doc Abercos, meron tayong 5 minutes. Kasi nag-text si 9640. Sabi niya, ano nga ang tawag dun sa tao na sobrang sinungaling? Kaya tuloy nagiging totoo na sa kanya yung pagiging sinungaling niya. Yung mga kwento niya, feeling niya, pinaniniwalaan na niya. Ito ba yung pathological liar, Doc Gerald? Yun. Yung normal na normal at pinapaniwalaan niya yung kasinungalingan niya. Actually, magaling magsinungaling. Magaling magsinungaling. Oo. Siya, May dagdag sa mismo kwento pa, sinungaling. ganun. Ngalingan na rin niya ang sarili niya at siya rin naniniwala sa kanyang pagsisinungaling. Oo. So, nakakatawa, pinagtatawanan natin, pero that happens and it's a serious problem na when a person thinks na yung mga sinasabi niya ay tama, yung sinasabi niya ay kahit sinungaling, kawawa nakakaawa because that person is living not in reality. Oo nga. Meron ba ang kayong hirap- pag-aaral, Doc? Kailan to nagsisimula? Bata pa ba? Tsaka di ba sakit na to? Dapat psychologist na to pag ganun. Di ba? Professional help ang kailangan doon. Oo. Kasi a person has to realize na, uy, yung sinasabi mo is not gonna happen. Uy, masasabi mo, hindi naman totoo yan. And there are professionals who can help them. Pero for ito po what if hindi naman available yung professionals? What if pang araw-araw na Pilipino, no, nakikita natin nag-i-start na maging pathological liar yung person. Ano gagawin natin if we care and love that person? Okay? Ang mga liars kasi, sometimes they lie. Sabi ko, survival, Oo. Sa lahat, sa maraming tao, para itaas yung non-verbal communication yun Yung lying, verbal yun Pero the act of lying, pinapataas mo kasi yung status mo. So, pag when we know of people na ganyan, karaniwan yun, they lie sa harap ng maraming tao. They need an audience for that. Oo Saan nga. sila vulnerable? Saan sila mahina? Saan natin sila pwedeng tulungan sa panahon na vulnerable sila? Ito, mahilig. Ito yung... Ay, sorry. Usapin Go po ahead. sila one-on-one. Doon po natin, alam po, sinabi mo kanina, hindi totoo yun, di ba? Oo. Doon kasi one-on-one. Oo. Ito yung mahilig mag-imbento ng mga facts. Yan din yan, di ba? Pathological liar. Yes. Kaano na Bakit kailangan niya na ng professional help? Bakit kailangan mag-invento ng mga facts? Kasi, again, survival. I need to show na ganito ang status ko. I need to make them feel na ganito ako in order for me to, magustuhan ng tao at hindi mawala yung aking so-called friends. Alam mo, ang hirap nun, pag yung parang gumagawa sila ng sarili nilang kwento, tas yung kwento nila, pinaniniwalaan na rin nila. Kaya ikaw, yung tao na magbabasa kung totoo, tayo, mga regular lang na tao, parang ang hirap mo, paniniwalaan ko ba to o hindi? Malalaman mo na lang sa ibang kwento ng tao na yung tatlong tao, pare-pareho, siya lang yung iba. O kaya, pareho sila ng kwento, pero may dagdag siya. Di ba rin yun? Pathological liar din yun? Yung may dagdag? O simpleng marites lang yun? May dagdag na sa kwento? Kaya Miss Lala, sabi ko kanya, di ba, pag ikaw ang nagsisinungaling at pinaniniwalaan mo na mismo yung pagsisinungaling mo, yung made-up story mo, sa tingin mo, mababasa yun ang mga magbabasa sa'yo. Hindi nila mababasa kasi ikaw mismo, sincerely, na yung kasinungalingan mo ay totoo para sa'yo. So, mahirap din siya basahin sa body language. Kaya yun yung sinasabi ko kanina, na ang body language ay hindi lang yung panahon na nag-uusap kayo, yung panahon na magkasama kayo, nakikita mo na kagad siya doon. It's a series of body movements and mannerisms and micro-expressions para mabuo natin yung sentence na yun. Nako, medyo komplikado, no? Pero dapat sa sarili natin, maging sincero na lang din tayo para yun na lang din ang makonvey natin sa tao. Doc Gerald, sa susunod, biruin mo, body language pa lang napag-usapan natin, naubos ang oras, wala pa tayong non-verbal communication. Sa susunod, mas pag-usapan po natin yan, ha? I would be very happy to discuss about it kasi matutulungan po natin yung itong mga kababayan po natin, tayong lahat, kahit ako personally, to remind myself also na there are appropriate actions and movements sa lahat sa iba-ibang sitwasyon. So, unti-unti, kung tayo ay tinitignan sa ating mga actions, ayusin natin yung actions natin. Gandahan natin. Thank you so much. Happy Sunday po, Doc Gerald. Sa uulitin, ingat po kayo.
Thank you very much. Happy Sunday. Aha. Ayan ha. Naku, grabe. Ito si Burnley Aguilar. Shoutout tayo sa aking FB page. Lala Roque Official. Sabi niya, relate much daw siya. Si Arts, FMNL. Magsasaing na daw siya. O sige, salamat din sa pakikinig. Si GMN Quito, maraming salamat. Sabi niya, tingin niya daw panalilita ng isang tao, doon daw malalaman kung totoo siya. Taga Navotas. Uy, shoutout sa mga taga Navotas. Titas Pasanayan, maraming salamat po. Shoutout sa iyo kay Lorna Balse, Rosalie Saldo. Seryoso daw yon at yung concern na yon. Totoo po, pag concern sa mga tao, ang ginagawa po, mahalaga daw yun. Yung ginagawa ng tao. Si Armando Ranga, hi, magandang umaga. Jerry Latigo, maraming salamat sa iyo. At dito sa ating Super Radio FB page, Luz Minda Serot, nako, salamat. Suke, Ligaya Reyes, maraming salamat. Shout out Melin Ercilia, Daisy De Martin, at si Mar Anthony, kanina na nabasa natin. Hi, Mark Roque, hi, how are you? Si Beth Ramos po, salamat. Sabi niya, yung tatay daw niya, pipito lang. Alam niya, nung kabataan niya, tatakbo na yung pauwi. Oo nga, no, hindi na magsasalita. Jonathan Colo, maraming salamat sa iyo. Shout out pa tayo kay Mary Ann Gonzalez Messina at si Leo Havares. Maraming salamat. Taga Palawan pa to. Salamat po sa inyo. Si Ernesto Alvarado, sabi niya, madali daw mabasa kung yung tao ay sinungaling, kung malayo o malabo daw yung rason sa mga tanong. At yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong umaga ito. Salamat po sa pagsama sa akin. Susunod na si Nanin Faravelo at Iza Vendaño Umali. Kanila pong pag-uusapan ay yung gulo dyan sa NFA, magiging sa rice tarification law at presyo at smuggling ng bigas. At maging yung issue sa Chocolate Hills at saka po yung epekto ng El Nino sa agrikultura. Ang dami po nilang paksa kaya huwag kayong bibitiw. Yan po ang pag-uusapan sa Bantay Balita sa Kongreso. Muli ako po si Lala Roque. Lord, love you. Ito ang Bahay at Buhay kasama si Lala Roque. DZWB #1 sa Mega Manila. Robust dietary supplement for